yung sa abogado ni Yusek Cabral daw. Dami nating viewers 400 viewers yan. Shoutout sa inyong lahat. Paggabi kasi mga tulog na yan. Na pagka umaga, minsan sa umaga ka sa akin sumama. Kaninang umaga, ilan ba? 1,700 viewers yata. Grabe. Pag umaga yan. Pero kapag mga natutulog na yan, mga tamad dyan. Shoutout sa inyo lahat. Nababasa namin yung mga yung mga comments ninyo. Eto. Nakita ko to, pinost ni Lebiste na nagpapasalamat siya doon sa abogado ni Cabral. No? Sabi dito, pinili umano ni dating DPWH hindi pa ito. Meron talaga eh. Sige, iaano ko na lang. Kasi nga, kinumpirma daw nung abogado, which is narinig ko din doon sa interview. Kinumpirma nung abogado ni Lebiste na yung hawak na dokumento ni Lebiste ay galing talaga kay Yusek Cabral. Ako, oo naman talaga ako dun eh. Wala akong masasabi. Kasi nga, di ba, merong pang-aagaw na ginawa. May pang-aagaw na nangyari daw, di umano. Hindi nga lang nakuha na ng video kasi walang CCTV sa loob. Sa loob. Correct. Sa labas, meron yung pagpasok at paglabas. Yung staff ni Yusek Cabral, meron siyang mga pictures na talagang patunay na nahiwa yung kamay dahil sa agawan ng mga papel. Yung papel, malambot. Although malambot, no? Pero kapag biglang hatak sa iyo yan, nakakasugat talaga yan eh. May mga litrato at may mga picture. Kaya sabi ko, ako talagang naniniwala ako na yung hawak ni Lebiste ay galing doon sa file ni Yusek Cabral. Ngayon, eto bro, para sa akin, kailan pa ba? Mga Setyembre pa yata yun eh. Nahawak mga niya. bandang ganun. Yung from September hanggang Disyembre na lang, yan. Hanggang Disyembre, ang tanong natin, ano na nangyari doon sa files na yon? Kaya nga eh. Baka na-alter na. Kaya kita mo naman, mali-mali na mga nakasulat, di ba? Maaari kasi malaki ang tsansa, posibilidad na tanggalin natin yung mga kakampi natin. No? Kunyari, example lang si Pulong. Tanggalin natin si Boss Pulong. Kasi kakampi natin yan. Tama. Tapos idagdag natin si Martin Romualdez, idagdag natin si Bongbong Marcos. Tama. Posible yung mga, yung mga panahon na yun. Di ba? Tama. Pero yung una, wala tayong kinu-question doon. Kasi ang palabas ng mga DDS at ang sinasabi nila, di totoo pala talaga yung Cabral files. Totoo na meron si Lebiste. Ang tanong dito, bakit ngayon lang inilalabas? Tama, 'di ba? Anong issue niya? Bakit tinago niya 'yon, 'di ba? Kung bakit ngayon lang inilalabas. Ngayon, pasensya na, Lebiste. Medyo kapag ka nag-isip kami, pangmalayuan eh. No, pangmalawakan eh. Napaisip tuloy ako diyan, brother. No. Sabi ko, dali, nung panahon na nabubuhay si Yusek Cabral, walang inilalabas itong mga ito, walang iniiingay itong mga ito. Tama. 'Di ba? Sabi ni Chola, wag namang tawagin mga boss ang mga lang expression lang ho namin 'yun. Boss Chief Amo sir dito eh. Baka pagkakalpukan ko pa yung mga 'yan eh. Diba? So ngayon, nabubuhay, wala namang ganyan-ganyan. Nung namatay, saka lumabas. Yun ang nakakaduda dun. Kasi isipin mo, pag namatay na yung tao, hindi na madidispute, di ba? Kung, mali ang nilalabas nyo na listahan Tinan nyo, ba't nandyan si Terry Redon? Ba't nandyan si Manny Pacquiao? Nandyan yung mga namatay na congressman. Di ba? Totoo. Bakit hindi isinama yung si ganitong pangalan? Bakit hindi sinama yung DDS na senador? Bakit hindi ganon? Ngayon, papasok sa isip mo talaga eh. Na-tsempo lang ba talaga na inilabas nila nung namatay na? Or baka
kasama sila sa mga sumadya na pumatay. Yun. Tanong lang yon. Tanong lang natin yon. Kasi Yun talaga. Papasok sa isip yun ng mga tao malawak, talaga. kaya hindi natin masisisi yung mga Pilipino na isipin yun. Bakit Oo. nung panahon na buhay si Jose Cabral, hindi inilalabas, walang inilalabas, baka masita, oy, ang dami niyong tinanggal dyan. Di ba? Oo. Ano ko, hindi pwede yon. Kailangan tumahimik to. Yun yung nakikita ko, isa. Di ba? Ngayon, ang tanong natin, kasama kaya si Lebiste doon sa posible? Kasi hindi mo masasabi. Although sinabi, pagpaumanin niyo po, yung Secretary John B. Cremulya, no, hindi naman po kami against sa sinasabi ninyo. Kaya lang ho, siyempre, bilang Pilipino, nakasama sa nagbabayad ng tax, gusto naming malaman talaga dahil yung tao na yan, ang numero 1 at isa doon sa mga promotor Tama. nitong mga DPWH na mga anomalya. Kaya gusto namin malaman lahat. Sinasabi siyempre, ayan eto na medical legal, eto na yung autopsya, ganito, walang mga nakita. Lagi ko sinasabi, nakaupo si Jose Cabral, pinapakita nila doon sa gutter sa gilid. Yung tipo bang ilapad mo yung palad mo, kasi Oo. pagka ganyan, medyo pagpasuntok na o kung paano, medyo papasa yun pagkakaroon ng pasa Pero pag nilapad mo, tapos tulak mong ganan, hindi makikita yung pasa nun Tama. At hindi kailangan ng extra effort nun madami nagsasabi, highway yun, ang dami, makikita. Iharang mo yung van mo. Harang mo, stop, isang stop, eto si Jose Cabral. Wala na makakakita nun. No? Tiyempo mo, walang dumadaan. Isang tulak, tapos. Kaya nga may mga ganong teorya. Mhm. Tapos ano pala, yung DNA pala, wala pa palang DNA, sabi. Wala pa. Pero binanggit ni John Vic nung una na DNA na daw nila, no? Ang gulo no? Yun nga. Kaya sabi ko, medyo mukhang okay na, mukhang mawawala na dito yung teorya na hindi si Jose Cabral yun. Pero kung sinasabi mo, bro, na wala pang DNA, Wala pa daw Sabi nako, buhay na buhay pa din yung teorya ng ibang mga Pilipino na, alam mo ba't wala pang DNA? bakit? Yung pagbabasihan na DNA sample, di ba yung sa patay, makakuha talaga yon. Pero Oo. yung kamag-anak, yun yung mga umaayaw. Yun daw Ayaw makipag-cooperate ng mga kamag-anak na pagkukunan ng DNA sample. Yung asawa. Yung asawa, hindi niya ka-DNA talaga yun. Okay, gets ko na. Yung mga kamag-anak, syempre pagmamatchin yan Oo. Wari, nanay, tatay, kapatid. Kasi nga naman, nung nabubuhay pa, syempre saan ka naman kukuha ng DNA nung mga panahon na Oo. na nabubuhay pa siya. Oo nga. Yung mga anak nung tinapa naman na yan. Bakit daw? Simpleng dila lang yun. Kaya nga na yung sa bangkay nakuhaan na, pero yung sa yung mga kapamilya, yun yung ayaw makipag-cooperate daw. Nako. So, ibig Nakakaduda, sabihin, no? Oo, kung ganyan, nako, bukas na bukas ng umaga, ang topic natin, Cabral, buhay pa. Pwede, no? Di ba? Kaya nga Hindi, kasi kaya ako naman, medyo naglaylo na ako dahil nga sabi lang, DNA nandyan na. Kaya See? sabi ko, it's either pinatay, nagpakamatay, or nadisgrasya na lang. Pero kung yung DNA, hindi pa sigurado na si Cabral talaga yon, bukas, title ng vlog bukas, Cabral, buhay pa, DNA, wala pa. Ano yung tinakal ni Banat Boy Mandirigma May video Oo. siyang nun pinakita parang nitong December 30 lang yata yun, yung sa bilyonaryo ba yun? Yun nga ang Oo. dahilan, ayaw makipag-cooperate nung kapamilya. Kasi ang tanong natin dyan, ano ang dahilan? Bakit ayaw makipag-cooperate ng pamilya? Oo. Simpleng, pengingan ng laway mo, pengin ng fingerprint mo, or kung whatever na, kung ano man ang kailangan doon sa DNA na yun. Sige po, okay, At least malaman natin Tama. kung kamag-anak. Ako, ang gagawin ko doon, kunyari,
questionable. Hindi ko sigurado kung kapatid ko yan or whatever. No? Oo. Sige nga, i-DNA nyo kami para masigurado natin kung talagang kapatid ko yan, talagang ano ko yan. Kasi at least kapag ka hindi kapatid ko yan, magsasaya ulit ako. Oo. Kasi alam mo na hindi mo kamag-anak o hindi mo kamahal sa buhay, yung nandoon na bangkay. Tama. O, di ba? Ano kaya ang dahilan nila? Anyway,